Magandang gabi po sa ating lahat, especially po sa Jiloms Ordaneta at kay Pastor Chris and Pastora Madonna. Marami pong salamat sa pag-invite po sa akin para magkaroon po ng mensahe, mag-message po sa mga Jiloms Ordaneta. Minabuti ko po na mag-live na lang po kasi mahina po yung yung video po na ginawa ko po ay isend ko po sana, pero ayaw po na mag-upload po yung aking pong video. Ako po ay mag-share ng aking testimony po mula po noong 2019 hanggang 2020 po. So nitong nakaraang 2019 po ay marami po akong mga pinagdaanan mga. So yun po, bumalik po yung signal. I-share ko po yung aking pong pinagdaanan. Marami po akong dinanas na discourage in 2019, but praise God, hindi po niya ako pinabayaan. Ako po ay nagpunta po sa Maynila. Ako po ay naghahanap po doon ng trabaho para po makatulong po sa pamilya. At isang buwan po akong nabakante po doon. At hindi po ako tumigil na nanalangin, nag-pray po sa ating Panginoon kung ano po ang kanyang plano para po sa aking buhay. At ako po ay pansamantalang pumasok bilang isang plano po ng Diyos sa aking buhay, na meron pong isang nanay po doon na nalamig sa Panginoon. Nung kami po ay nagkikwentuhan, sinabi niya na pinadala po ako ng Lord para po siya ay paapuyin sa Panginoon. At praise God, itong nanay na yon ay pinag-pray ko, at ngayon po, ayun, bumalik na naman po yung signal. Pasensya na po kayo kasi poor po yung ating signal. Yung nanay nga po doon na na-encounter ko po ay muli nag-alab po sa Panginoon. At meron po ako na-encounter po doon na isang babae. Siya po ay broken hearted, siya po ay hiwalay sa kanyang asawa at pinatanggap po siya sa Panginoon. At siya po ay umiiyak habang tinatanggap niya po ang ating Panginoon Jesus. Alam niyo, habang ako po ay nasa Maynila, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Meron po mga tao po doon na kahit hindi po ako humihingi po ng, inabutan po nila ako ng 500. May isang babae po doon, hindi ko po kilala. At may isa rin po doon na isang Kristiyano, hindi ko rin po siya nakausap, nakilala pa. Pero binigyan niya po ako ng 250. Yung nanay naman po na isa po doon na sinabi ko nga po sa inyo na nag-alab po yung kanyang puso muli, ay Jollibee na pang lunch po doon. At nung itong COVID-19 po ay ayun, bumalik ulit yung signal. Yung COVID-19 po, nung lumalala na po sa Pasig, sa Maynila, minabuti po namin ng aking mga pinsan na umuwi na po ng Pangasinan dahil nga po baka maubusan po kami ng kakainin kasi no work, no pay na po kami doon. At madaling maubos po yung aming mga budget. Kaya ako po ay nag-pray at dinala ko ng Panginoon sa Book of Exodus, sa buhay po ni Moses at ng mga Israelites na lalabas na po sa lupang pangako. At sabi sa akin ng Panginoon personally, anak, umuwi na kayo sa Pangasinan. At gumising po kami ng madaling araw, mga 2:00, naglakad mula sa Pasig papuntang Kamatsili. At doon po ay nagantay po kami, meron po mga pulis, mga sundalo na ayaw na po kayong papasukin. At nanalangin po ako muli sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam ko gagawa sakay sapat at sinabi mong tumuli po kami. Gaya po ni Moses, at Panginoon, sa buhay po namin. Ang nangyari po, mayroon po isang taga Pangasinan na sundalo na kung saan sinabi niyang isasakay niya kami. At praise God, hinati po kami sa 3 na grupo. Yung mga babae po hiwalay po sa amin at 2 lalaki na grupo. Ayun, bumalik na naman po. Nung kami po ay nakasakay na po, pinasakay po kami ng isang sundalong taga Pangasinan din po. At po ay nakasakay hanggang sa Kamiling po, sa boundary ng Bayambang at ng mga Tarum. Ayaw na po kaming papasukin. Doon po kami binaba ng aming sinakyan. Sabi po ng pulis, extreme lockdown na po sa Pangasinan, hindi na po kayo makapasok.
kami sa Maynila kung saan man kami nanggaling. Pero kinausap ako ng Panginoon, ano ba ang sinasabi ng iyong pananampalataya anak? Sabi po nila sa akin. Sabi po ng Panginoon. At ang sabi ko naman sa Panginoon, Lord, sabi ng faith ko, papakita mo ang iyong kadakilaan at gagawa ka muli ng daan para po sa amin sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal po sa amin. At alam niyo po, pinasakay muli kami ng isang pulis po doon. At palaya po ng mga tarim. At ayun po, nagkaroon po uli ng signal. At kayo po'y nakauwi sa aming mga bahay nang ligtas po. Gaya po ng pangako ng Panginoon nang kami po'y tumuloy. At alam niyo po, marami pong ginawa ang Diyos sa mga buhay po namin. Naging naka 14 quarantine po kami lahat ng mga kasama ko, especially ng mga pinsan ko po. Pinabata. At alam niyo, ang isa pang dagok na dumating sa mga buhay po namin ay yung pagkamatay po ng aking tito. Siya po ay ako po ay inatasan para magbantay po sa kanya doon sa Bulingit. At ang nakakalungkot po nangyari po ay agad po sila inilibing dahil po sa protocol po ng DOH. Hindi na po sila nalamayan. Yun po ang isang nakakalungkot na ayun po bumalik po yung signal. Yun po yung pinakamalungkot na nangyari po sa amin ngayong pamilya ko at ni tita ko po. Yung namatay po ang tito ko po dahil po sa heart attack. At kami po ay para bang nadidiscriminate ng mga tao po sa paligid po namin. Akala po nila kami po ay may COVID. Dahil nga po, yun po yung nagaganap po ngayon sa buong mundo. Pero ang kinamatay po ng uncle ko po ay heart attack po. Sabi po ng doktor na nakausap po namin personally po. Napakalungkot po yung pangyayari po sa akin. Pero alam niyo po, patuloy po akong nagtiwala sa Panginoon. Alam ko na meron po siyang magandang plano. Sa puso ko po, meron po Diyos sa buhay po namin. At alam niyo po ba na ang nangyayari, ako po ay nagkakandak po ng Bible study para mag-share po sa family ko. Sa tita ko po na namatayan pang asawa. At praise God, alam niyo po ba na sila po ay tumanggap na sa Panginoon. Sabi nga sa Romans 8:20, all things work together for good for those who love God according to His purpose sa ating mga buhay. Gusto po kayong encourage mga kapatid, especially ayun, bumalik po yung signal. Nakakatuwa po dahil ang ginagawa po ng Panginoon sa dito po sa auntie ko po, sila po ay tumanggap na po sa ating Panginoon sa Kristo. At ngayon po, mamayang gabi po ay third Bible study na po namin. Nakakatuwa po, sila po ay napapalapit mas lalo sa ating Panginoon sa Kristo. At kahit ang aking pong tita ay pinanghinaan po ng loob dahil po namatay po yung kanilang asawa. Alam niyo po, dahil po sa mga gathering po namin, lumalakas po yung kanilang kalooban. Gusto ko po kayo encourage mga kapatid, especially po sa Jiloms Ordaneta, sa buhay po nila Pastor Chris at Pastor Madonna na nag-invite po sa akin para mag-share po ng live na po kasi hindi ko po ma-download, ma-upload po pala yung aking video. Kaya gusto ko sabihin sa mga Jiloms Ordaneta, huwag po tayong tumigil manalangin sa Panginoon. May ginagawa po ang Diyos. God is faithful. At gusto po kayong turuan ng mga bagay na ginagawa ko kapag ako po ay discouraged at hindi ko na po naunawan ang mga nangyayari. Lagi ko pong dinidiklara every morning sa buhay ko po na mahal po tayo ng Panginoon ng walang hanggan. Na siya po ay mabuti araw-araw at sa lahat po ng oras. Na siya po ay tapat palagi sa kanyang mga pangako. Yun po. At 8 to 10 songs po ang kinakanta ko every morning po kapag ako po ay nag-worship sa ating Panginoon. Actually, to be honest po mga kapatid, mas marami po kaysa pagpipray. Kasi po ako po naniniwala na kapag tayo po ay nag-worship sa Panginoon, ang mga great things ay ibinabagsak na po niya sa ating mga buhay. Kaya gusto ko po kayo encourage mga kapatid, hindi lang po ang Jiloms Ordaneta, kundi sa lahat po ng Jiloms. Gusto po kayo encourage, patuloy po tayong manalig sa ating Panginoon Kristo. Ako po ngayon ay naka 14 quarantine na naman po for the second time. Dahil nga po kami po ay hinihinalaan na kung saan ay alam niyo na po ang ibig sabihin. Dahil po sa protocol ng gobyerno at ng DOH po. Pero gusto po yung encourage mga kapatid,
na sa panahon po ito, meron pong ginagawa ang Diyos sa mga buhay po natin. Marami pong tao ang nakakilala kay Kristo. Po tayong higil manalangin. Patuloy po tayong lumuhod sa Panginoon, magpuri. Inulit ko po yung mga ginagawa ko po. Umaawit lang po ako sa Panginoon, nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. At patuloy po na nalangin na iligtas po ang buong pamilya ng bawat isa. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ang mga frontliners, hindi lang po ang mga nurses, mga doctors, pero kayo po mga pastor na nakikinig, kayo po mga intercessor. God po, bumalik po yung ating signal. Mabuti po na ating Panginoon. Huwag po tayong magsawang sabihin na mabuti po siya. Ito pong mabuti ang Diyos. Hindi po mahalaga ng pagsubok ngayon. Alam mo si Pedro po, alakbay kasama po ng 12 disipulo ni Kristo. Sa gitna po bagyo ng storms, nandun po ang ating Panginoon. Hindi po kung nasa mabuting kalagayan ko o masamang kalagayan. Ang mahalaga kasama mo ang Panginoon. Gusto ko po kayo encourage, patuloy po tayo na mga nangyari po sa ating bansa ay sinyalis po ng ating pong Panginoon ay malapit na pong dumating. Ay sabi po sa Filipos chapter 4:4 po, magalak po tayong lagi sa Panginoon. At sinabi pa ni Paul, inuulit niya, magalak po tayo. Mga kapatid, patuloy ko po ang pinagpipray. Hindi nyo man alam, hindi nyo man nakikita, hindi nyo man ako nakikita, pero palagi po kayo sa aking mga prayers. Kaya mga kapatid, ayun, praise God, bumalik po yung signal ko na naman. Kaya po, pag tayong tumigil na magpuri sa Panginoon. Naka-headset po ako kasi nakikinig po ako ng worship ng Lord. At habang nagla-live po ako ngayon, message ng Panginoon. Alam ko rin po, nararamdaman nyo rin po. Kaya mga kapatid, marami pa rin pong nag-message po sa akin. Sila po ay nagpapasalamat. Gusto ko sabihin sa inyo, sa Lord po tayong magpasalamat. Sa Lord lang po. Siya lang po ang mabuti sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa Silom Sordaneta, alam ko hindi tayo magkasama pero magkakarugtong po tayo sa puso at sa espiritu. Marami po salamat at binabati ko rin po ang ating pong poging pastor, si Pastor Joey, ating senior pastor po ng Genomes Basista. Binabati ko rin po. I really miss you po all. See you soon po. At yung nakarang araw sa goodness ng Lord, mabuti pa akong kalagayan, malakas na malakas po ako sa aking pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy tayo na manalig sa ating Panginoon. Mahal ko po kayo sa Lord. Sensya na po mga kapatid, napuputol po ang ating signal. I hope and I pray na sa mabuti po kayo talaga. So, live po kasi to kaya hindi ko po alam sasabihin ko po talaga. Kaya naka-headset po ako para marinig ko po ang tinig ng Panginoon habang nagpupuri. Ganun po talaga ako mag-pray. Ganun talaga po ako manalangin. In the book of Acts, sila Paul and Silas, sila po habang nagpipray, sila po ay umaawit ng mga himno habang sila po ay nakakulong. O, kita nyo po yun? Habang in the middle ng kulungan, nasa gitna po ng kulungan, hindi po sila tumigil na magpuri sa Lord. Kaya gusto ko yung isip ko yung balahibo ko po ngayon. So encourage that na hindi ka niya iniwan. Kala mo lang yun na iniwan ka niya. Pero ang totoo, hindi ka iniwan ng Lord. At humanda ka kasi sa oras na to, dinideklar ko sa pangalan ng Panginoon Jesus na palalakasin ka niya, na i-encourage ka niya, na i-comfort ka niya, na pagpapalain ka niya,